Sa maliit na baryo ng San Isidro, isang tahimik na umaga ang bumungad sa pamilya ni Geraldine. Ito ang araw na pinakahihintay at kinatatakutan nila, ang araw ng pag-alis ni Geraldine papuntang Maynila. Habang sinisikat ang araw, nararamdaman na ang bigat sa puso ng bawat miyembro ng pamilya. "Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo?" Tanong ni Aling Maria, ina ni Geraldine, habang naghahanda ng agahan. "Oo, nanay. Kailangan ko pong subukan. Mahirap man, pero gusto ko pong magtagumpay para sa atin." Sagot ni Geraldine na may halong kaba at determinasyon sa kanyang tinig. Nasa hapagkainan sila, sama-sama sa huling pagkakataon bago ang pag-alis. Tahimik ang bawat isa, tila ba pinakikiramdaman ang bawat segundo na lumilipas. "Geraldine, alagaan mo ang sarili mo doon, ha?" Paalala ni Mang Nestor, ama ni Geraldine, habang tinatapik ang balikat ng anak. "Oo, tatay, pangako po." Tugon ni Geraldine, na may matinding pagnanais na mapawi ang pangamba ng mga magulang. Ang kanya ng kababatang kapatid na si Lito, 8 taong gulang, ay tahimik lamang na nagmamasid. Alam niyang aalis ang kanyang ate, pero hindi niya lubos na maunawaan kung bakit kailangan pa nitong lumayo. "Ate, kailan ka babalik dito?" Tanong ni Lito. Pilit na pinipigilan ang pagluha. "Babalik ako agad, Lito, kapag nagtagumpay na ako. Mag-aaral ka mabuti, ha?" Sagot ni Geraldine, habang niyayakap ang kanyang kapatid. Pagdating ng 8:00, dumating na ang jeep na susundo kay Geraldine papuntang bayan, kung saan sasakay siya ng bus patungong Maynila. Dahan-dahang lumapit si Geraldine sa pintuan. Bit-bit ang kanyang bag. "Geraldine, anak, mag-iingat ka doon. Lagi mong tatandaan na nandito kami para sa'yo. Kaya tumawag ka lagi, ha?" Sabi ni Aling Maria, habang niyayakap ang kanyang anak. "Salamat po, nanay. Mahal na mahal ko po kayo." Sagot ni Geraldine, sabay pawi ng luha sa pisngi. Habang naglalakad si Geraldine papunta sa jeep, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Alam niyang hindi magiging madali ang buhay sa Maynila, pero determinado siyang magsikap para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. "Tatay, nanay, Lito, paalam na po. Mag-iingat ako lagi." Sabi ni Geraldine, habang sumasakay sa jeep. Ang kanyang pamilya ay nanatiling nakatayo sa harap ng kanilang bahay, pinapanood ang pag-alis ng kanilang anak at kapatid. Habang papalayo ang jeep, hindi mapigilan ni Geraldine na mapaluha. Alam niyang maraming pagsubok ang naghihintay sa kanya, pero handa siyang harapin ang lahat ng iyon para sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa bawat kilometro ng kanyang paglalakbay, bit-bit niya ang mga alaala ng kanyang pamilya at ang pangarap na magtagumpay sa lungsod. Sa wakas, narating ni Geraldine ang terminal ng bus. Habang naghihintay ng kanyang sasakyan, binabalikan niya ang mga huling sandali kasama ang kanyang pamilya. "Kaya ko to." Bulong ni Geraldine sa sarili, pinapalakas ang loob. "Para sa kanila, kakayanin ko." Sumapit ang oras ng pag-alis ng bus, at habang umaandar na ito palabas ng terminal, alam ni Geraldine na ito na ang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang lumalayo niyang bayan. Bit-bit ang pag-asa at pangarap na nasa Maynila. Makakahanap siya ng magandang oportunidad at magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Pagdating ni Geraldine sa Maynila, agad siyang sinalubong ng ingay at kaguluhan ng syudad. Nagulat siya sa dami ng mga tao. Hindi niya inaasahan na ganito karami ang tao sa syudad. Sanay siya sa tahimik at maliit nilang baryo kung saan halos lahat ay magkakakilala. "Ang dami namang tao dito," bulong ni Geraldine sa sarili, habang hinahanap ang tamang direksyon papunta sa kanyang tita. "Kaya ko to. Kailangan ko lang mag-adjust." Dagdag niya, pilit pinapalakas ang loob. Habang naglalakad siya, hindi niya maiwasang mapatitig sa mga matataas na gusali at mga sasakyan na walang tigil sa paglabas-masok sa kalsada. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, natagpuan niya rin ang bahay ng kanyang tita Lourdes, isang maliit na apartment sa gilid ng isang mataong kalsada. Kumatok siya sa pinto at agad naman binuksan ito ni Tita Lourdes. "Geraldine, sa wakas nakarating ka rin," sabi ni Tita Lourdes habang niyayakap siya ng mahigpit. "Tita, salamat po sa pagpapaubaya sa akin dito," sagot ni Geraldine na may halong pagod at saya. "Pumasok ka, anak, nagluto ako ng hapunan.
Sigurado akong pagod ka na sa biyahe mo. Sabi ni Tita Lourdes habang hinihila siya papasok sa bahay. Pagpasok nila, naramdaman agad ni Geraldine ang init at pagtanggap ng kanyang tita. Bagamat maliit lang ang apartment, ramdam niya ang pagiging komportable rito. Magpahinga ka muna. Alam kong mahirap ang unang araw dito sa Maynila. Sabi ni Tita Lourdes habang inabot ang isang basong tubig. Maraming salamat po tita. Sabi ni Geraldine habang umiinom ng tubig. Hindi ko po akalaing ganito karaming tao sa Maynila. Parang ibang mundo po talaga. Ngumiti si Tita Lourdes at tinapik ang balikat ni Geraldine. Sanayan lang yan, Geraldine. Sa simula lang mahirap, pero makakasanayan mo rin ang buhay dito. Sagot ng kanyang tita. Matapos ang hapunan, ipinakita ni Tita Lourdes kay Geraldine ang kanyang magiging kwarto. Dito ka na muna, Geraldine. Alam kong hindi ito kalakihan, pero sana maging komportable ka rito. Sabi ni Tita Lourdes habang binubuksan ang pinto ng maliit na silid. Ayos na po ito, tita. Salamat po talaga. Sagot ni Geraldine habang tinitingnan ang kanyang bagong silid. Bagamat maliit, sapat na ito para sa kanya. Kinabukasan, maaga silang gumising ni Tita Lourdes. Ipinakita ni Tita Lourdes kay Geraldine ang kanyang mga magiging gawain bilang katulong sa bahay. Unahin mo itong paglilinis ng sala, tapos maganda ka na ng almusal. Utos si Tita Lourdes habang tinuturo ang mga kagamitan. Opo tita, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sagot ni Geraldine na may kasigurahan sa kanyang tinig. Habang naglilinis, napaisip si Geraldine sa kanyang mga magulang at kapatid na naiwan sa probinsya. Kailangan ko magtagumpay dito para sa kanila. Bulong niya sa sarili. Sa kabila ng lungkot at pangungulila, alam niyang ito ang tamang desisyon para sa kanilang kinabukasan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nasanay si Geraldine sa kanyang mga gawain at sa buhay sa Maynila. Bagamat mahirap at nakakapagod, nahanap niya ang kanyang ritmo at nagkaroon ng pag-asa na magtatagumpay siya sa kanyang mga pangarap. Isa itong malaking pagsubok, pero kaya ko ito. Sabi ni Geraldine habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Nasa 18 taong gulang pa lamang si Geraldine, kaya't malaki pa rin ang kanyang pangarap na makapag-aral. Katatapos lang niya ng high school at puno siya ng pag-asa na balang araw ay makakapasok siya sa kolehiyo. Ngunit ang kanyang mga pangarap ay tila isang malayong bituin habang naglilinis siya ng mga bintana sa apartment ng kanyang tita. Geraldine, tapos ka na ba sa paglilinis? Marami pa tayong gagawin. Tawag ni Tita Lourdes mula sa kusina. Opo tita, papunta na po ako. Sagot ni Geraldine habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Geraldine ang bigat ng responsibilidad. Isang gabi, matapos ang hapunan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na kausapin ng kanyang tita tungkol sa kanyang mga pangarap. Tita, gusto ko po sanang mag-aral sa kolehiyo. Pangarap ko po talaga makapagtapos. Sabi ni Geraldine na may halong kaba. Tumigil si Tita Lourdes sa paghuhugas ng pinggan at tumingin kay Geraldine. Anak, naiintindihan ko ang pangarap mo. Pero wala na tayong panahon para dyan. Ang daming trabaho dito sa bahay. Kailangan kita. Sagot ni Tita Lourdes ng may seryosong tono. Pero tita, baka po pwedeng mag-aral ako sa gabi o kaya magtrabaho sa umaga at mag-aral sa hapon. Pagmamakaawa ni Geraldine. Geraldine, hindi ganoon kadali ang buhay dito sa Maynila. Kailangan mo mag-focus sa trabaho. Saka na yung pangarap mo. Hindi tayo pwedeng magpabaya sa trabaho. Kailangan mong isipin ang pamilya mo sa probinsya. Kailangan nila ng pera. Sagot ni Tita Lourdes na mariin. Ramdam ni Geraldine ang pagtanggi ng kanyang tita. Ngunit alam niyang tama ito. Kailangan niyang magtrabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, sinantabi ni Geraldine ang kanyang mga pangarap para makapagpadala ng pera sa kanyang mga magulang sa probinsya. Araw-araw, gumigising siya ng maaga para simulan ang mga gawain sa bahay. Kaya ko to. Para sa kanila. Bulong niya sa sarili habang nagwawalis ng sahig. Isang araw, habang nagpapahinga sila ni Tita Lourdes matapos ang isang araw ng trabaho, hindi maiwasang mapag-usapan ang pamilya ni Geraldine. Kamusta na kaya sila nanay at tatay? Tanong ni Geraldine, habang pinagmamasdan ang mga bituin sa labas ng bintana.
Sigurado akong proud sila sa'yo, Geraldine. Malayo ang narating mo. Sagot ni Tita Lourdes. Sana po, tita. Gusto ko po silang matulungan ng husto. Sagot ni Geraldine na may halong pangarap at lungkot. Habang naglilinis ng mga bintana isang umaga, narinig ni Geraldine ang mga mag-aaral na naglalakad papunta sa paaralan. Ramdam niya ang pangungulila sa pag-aaral. Balang araw, makakabalik din ako. Pangako niya sa sarili. Subalit, sa ngayon, kailangan niya mag-focus sa kanyang trabaho at responsibilidad. Nagpatuloy si Geraldine sa pagtatrabaho. Nagpapadala ng pera para sa kanyang mga magulang at iniipon ang kanyang mga pangarap sa kanyang puso. Hindi ako susuko. Para ito sa kanila. Sabi ni Geraldine habang naglalaban ng mga damit. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa dulo ng kalsada, alam niyang ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Hindi man ngayon, alam niyang darating ang araw na makakamit niya rin ang kanyang inaasam. At sa bawat pagod at sakripisyo, ramdam niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya mula sa probinsya. Geraldine, tapos ka na ba dyan? Marami pa tayong gagawin. Tawag muli ni Tita Lourdes. Opo tita, ito na po. Sagot ni Geraldine, dala ang pangarap at determinasyon sa kanyang puso. Handang harapin ang bawat hamon ng buhay sa Maynila. Sa kabila ng kanyang abalang schedule sa trabaho, nagkaroon din si Geraldine ng mga kaibigan sa kanilang lugar. Si Marites, isang dalagang kaedad ni Geraldine, ang una niyang nakilala. Hi, ako si Marites. Ikaw yung bagong lipat dito, di ba? Bati ni Marites, habang nakangiti. Oo, ako nga si Geraldine. Bagong salta lang ako dito sa Maynila. Sagot ni Geraldine. Mabilis silang naging magkaibigan dahil pareho silang masayahin at palakaibigan. Naging madali ang kanilang pagkakasundo. Dito ka lang muna, Geraldine. Kami na bahala sa'yo. Sabi ni Marites habang ipinapakilala si Geraldine sa iba pang kabataan sa kanilang lugar. Napansin din ng mga kaibigan ni Geraldine ang kanyang angking kagandahan. Ang ganda mo pala, Geraldine. Sigurado ako maraming manliligaw sa'yo dito. Biro ni Marites. At totoo nga, maraming mga lalaki ang nagpakita ng interes kay Geraldine. Madaling nahulog ang loob ni Geraldine kay Joaquin, isang binatang masayahin at palabiro. Hi Geraldine, pwede ba kitang makilala? Tanong ni Joaquin nang may kasamang ngiti. Naging madali para kay Joaquin na mapaibig si Geraldine. Madalas silang magkasama tuwing may pagkakataon. Sa bawat pagkakataon, ramdam ni Geraldine ang saya at pagmamahal na hindi niya natagpuan mula nang siya'y lumuwas sa Maynila. Alam mo Geraldine, ikaw ang pinakamaganda at pinakamabait na babaeng nakilala ko. Sabi ni Joaquin habang naglalakad sila sa park. Salamat Joaquin, sobrang saya ko kapag kasama kita. Sagot ni Geraldine na may halong kilig. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang relasyon, itinatago ni Geraldine ang lahat ng ito sa kanyang Tita Lourdes. Alam niyang hindi ito magugustuhan ng kanyang tita, lalo na't maraming trabaho ang kailangan niyang gawin. Tita, aalis lang po ako sandali, may bibilhin lang po ako. Paalam ni Geraldine tuwing lalabas siya upang makipagkita kay Joaquin. Sige, pero huwag kang magtatagal ha, maraming pa tayong gagawin dito. Sagot ni Tita Lourdes. Hindi kailanman nalaman ni Tita Lourdes ang tungkol sa relasyon ni Geraldine at Joaquin. Sa tuwing magkasama sila, para bang nasa ibang mundo si Geraldine, malayo sa mga responsibilidad at alalahanin. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng kanyang puso na nag-aalala na baka mahuli siya ng kanyang tita. Kailangan kong mag-ingat, hindi dapat malaman ni tita. Bulong ni Geraldine sa sarili habang hinahatid siya ni Joaquin pauwi. Habang lumilipas sa mga buwan, naging mas malapit pa sina Geraldine at Joaquin. Mahal kita Geraldine, pangako. Hindi kita pababayaan. Sabi ni Joaquin, isang gabi habang naglalakad sila sa tabi ng ilog. Mahal din kita Joaquin. Sagot ni Geraldine habang pinipisil ang kamay ng binata. Sa kabila ng kasiyahan, alam ni Geraldine na kailangan niyang balansehin ang kanyang oras at responsibilidad. Dapat hindi ko pabayaan ang trabaho ko at ang mga pangarap ko. Paalala niya sa sarili. Ngunit sa bawat araw na kasama niya si Joaquin, unti-unti niyang nararamdaman na mas mahirap ang pagpapanatili ng sikreto. Sa mga susunod na linggo, magbabago ang buhay ni Geraldine. Ngunit sa ngayon, ang bawat araw na kasama niya si Joaquin ay nagbibigay ng saya at inspirasyon
upang magpatuloy sa kanyang mga pangarap at responsibilidad. Tuwing katapusan ng buwan, palaging may espesyal na misyon si Geraldine, ang pagpapadala ng pera sa kanyang mga magulang sa probinsya. Tuwing natatanggap niya ang kanyang sahod, iniipon niya agad ito para masigurong may ipapadala niya sa tamang oras. Nanay, tatay, ito na po ang padala ko. Madalas niya sinasabi sa telepono habang kausap ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng kanyang regular na trabaho bilang katulong, nagsusumikap pa rin si Geraldine na makahanap ng dagdag na kita. Nag-sideline siya bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya malapit sa kanilang lugar. Geraldine, salamat at minanggap mo ang trabaho dito. Malaking tulong ka sa amin. Sabi ng may-ari ng karinderya. Walang anuman po ate. Kailangan ko rin po kasi ng dagdag na kita. Sagot ni Geraldine habang inihahanda ang mga pinggan para hugasan. Isang hapon, matapos niya makuha ang kanyang sahod, dumaan si Geraldine sa isang kalsada pa uwi. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang batang lansangan na nakaupo sa gilid ng daan. May malaki itong sugat sa paa at halatang hindi ito komportable. Kawawa naman ang batang ito. Bulong ni Geraldine sa sarili habang palapit sa bata. Ano nangyari sa paa mo, bata? Tanong ni Geraldine na puno ng pag-aalala. Tumingin ng bata sa kanya, halatang naguguluhan at nahihiya. Ate, nasaktan po ko habang naglalakad. Wala po kasi akong tsinelas. Sagot ng bata na halos lumuha na. Ano ba ang pangalan mo? Tanong ni Geraldine. Benjamin po. Sagot ng bata. Naaalala ni Geraldine ang kanyang kapatid na si Rito sa batang si Benjamin. Ang pag-aalala at pagmamahal na nararamdaman niya para kay Lito ay nag-udyok sa kanya na tulungan ng bata. Halika Benjamin, bibilhan kita ng sapatos. Sabi ni Geraldine habang inaakay ang bata papunta sa isang tindahan. Sa tindahan, pinili ni Geraldine ang pinakakomportableng sapatos para kay Benjamin. Ate, salamat po. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo, sabi ni Benjamin habang nakasuot ang bagong sapatos. Walang anuman Benjamin. Mag-ingat ka lagi ha? At sana makatulong ito para hindi ka na masugatan. Sabi ni Geraldine habang hinahaplos ang ulo ng bata. Sa kabila ng saya ng pagtulong kay Benjamin, naramdaman ni Geraldine ang bigat ng responsibilidad na hindi na niya maipapadala ang pera sa kanyang mga magulang sa buwan na iyon. Ngunit alam niyang tama ang kanyang ginawa. Nanay, tatay, pasensya na po. May isang batang lansangan po kasi ako natulungan. Sabi ni Geraldine habang kausap ang kanyang mga magulang sa telepono. Anak, hindi kami nagagalit. Alam naming mabuti ang puso mo. Mas mahalaga ang pagtulong sa nangangailangan. Sagot ng kanyang ina na may halong pagmamalaki. Nagpatuloy si Geraldine sa kanyang mga trabaho. Mas naging determinado na magtrabaho ng mas maigi para sa kanyang pamilya at para sa mga taong nangangailangan. Sa bawat araw na dumadaan, natutunan niya na ang bawat maliit na kabutihan ay may malaking epekto sa buhay ng iba. At sa kanyang puso, alam niyang ginagawa niya ang lahat ng ito hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa mga taong katulad ni Benjamin na nangangailangan ng tulong at pagmamahal. Habang naglalakad pa uwi isang gabi, hindi maiwasang umiti ni Geraldine habang iniisip ang pasasalamat ni Benjamin. Kahit mahirap ang buhay, may mga pagkakataong masusuklian ng kabutihan. Bulong niya sa sarili. Sa kanyang puso, ramdam niya ang tuwa at saya ng pagtulong, at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kanyang mga pangarap at responsibilidad. Lagi pa ring naiinggit si Geraldine sa tuwing nakakakita siya ng mga mag-aaral. Minsan, nauupo siya sa isang tabi at pinapanood ang mga estudyanteng naglalakad papunta sa eskwelahan. Ramdam niya ang kirot sa kanyang puso habang iniisip ang mga pangarap na tila ba lumalayo sa kanya. Minsan, mag-isa siyang umiiyak sa isang sulok. Hindi mapigilan ang pangarap na makapag-aral. Isang araw, habang nagpapahinga matapos ang isang araw ng trabaho, naramdaman ni Geraldine na may kakaiba sa kanyang katawan. Nang sumunod na linggo, napagdesisyonan niya magpa-check up. Dito niya nabalitaan na buntis siya. Geraldine, buntis ka. Sabi ng doktor. Hindi makapaniwala si Geraldine sa narinig. Agad siyang umuwi at kinausap si Joaquin. Joaquin, buntis ako. Sabi ni Geraldine habang umiiyak. Ano? Paano nangyari to? Tanong ni Joaquin na halatang naguguluhan at natataranta.
Alam nilang magiging malaking problema ito, lalo na't walang trabaho si Joaquin at umaasa lang kay Geraldine. Galit na galit si Tita Lourdes na malaman ang sitwasyon. Geraldine, ano itong ginawa mo? Paano mo haharapin ang buhay na ito? Wala kang trabaho at hindi ka pa tapos mag-aral. Sigaw ni Tita Lourdes habang galit na galit. Tita, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Sagot ni Geraldine habang umiiyak. Umalis ka dito! Hindi kita kayang alagaan at suportahan sa kalagayan mo ngayon. Galit na sabi ni Tita Lourdes. Walang nagawa si Geraldine kundi umalis ng bahay. Wala siyang ibang mapuntahan kundi si Joaquin. Nagtanan sila at nagdesisyong magsama sa kabila ng lahat ng problema. Ngunit walang trabaho si Joaquin, kaya napilitan si Geraldine na magtrabaho kahit buntis siya. Pumapasok pa rin siya sa karinderya bilang tagahugas ng pinggan at tumatanggap ng kahit anong trabaho para lang kumita. Geraldine, hindi ka dapat nagtatrabaho ng ganito. Buntis ka, sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng karinderya. Kailangan ko po itong gawin, Ate Nena. Kailangan kong kumita para sa magiging anak namin. Sagot ni Geraldine, habang pinipilit ng umiti. Habang nagtatagal, ramdam ni Geraldine ang bigat ng kanyang sitwasyon. Joaquin, kailangan mo maghanap ng trabaho. Hindi ko kaya magtrabaho na mag-isa. Sabi ni Geraldine isang gabi habang nagpapahinga sila sa maliit na inuupahan nilang kwarto. Geraldine, sinusubukan ko naman, pero mahirap talaga. Sagot ni Joaquin, na halatang napapahiya. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalong nararamdaman ni Geraldine ang hirap ng kanilang kalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang lumalaban. Kailangan ko magsikap para sa anak namin, sabi ni Geraldine sa sarili habang pinagmamasdan ng kanyang lumalaking tiyan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa karinderya, bigla siya nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Agad siyang naupo sa gilid ng kalsada, pinipilit na huminga ng malalim. Diyos ko, tulungan niyo po ako, bulong ni Geraldine habang pinipilit na labanan ang sakit. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, alam niyang kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang magiging anak. Habang tumatagal ang gabi, naramdaman ni Geraldine ang init ng mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ako susuko. Lalaban ako para sa iyo, anak. Bulong niya habang pinapahid ang mga luha. Sa kanyang puso, alam niyang sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, may pag-asa pa rin para magtagumpay sila. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, bitbit ni Geraldine ang pangarap na balang araw, magiging maayos ang lahat para sa kanya at sa kanyang magiging anak. Hindi man ngayon, ngunit darating ang araw na makakamit din niya ang kanyang mga pangarap. Habang lumalaki ang tiyan ni Geraldine, mas lalo namang lumalala ang kanilang kalagayan. Wala pa ring trabaho si Joaquin at si Geraldine ang bumubuhay sa kanilang dalawa. Dahil nasa 18 taong gulang pa lamang sina pareho, madalas pa rin makibarkada si Joaquin. Joaquin, kailangan mo maghanap ng trabaho. Hindi pwedeng ako lang ang magtatrabaho para sa atin, sabi ni Geraldine isang gabi habang naghahaponan sila ng simpleng kanin at tuyo. Geraldine, sinusubukan ko naman, pero nahihirapan talaga ako, sagot ni Joaquin, na halatang napapahiya, ngunit hindi makaiwas sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya ito, Joaquin. Kailangan natin mag-isip para sa kinabukasan ng anak natin. Pakiusap ni Geraldine, ngunit sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malala ang kanilang sitwasyon. Mas inuunan ni Joaquin ang barkada kaysa sa pamilya. Isang gabi, umuwi siyang lasing at nagkaroon sila ng matinding pag-aaway. Joaquin, hindi ka na nga umuwi kagabi. Saan ka na naman galing? Galit na tanong ni Geraldine habang pinipilit na manatiling kalmado. Wala ka lang pakialam kung saan ako galing, Geraldine, sagot ni Joaquin na halatang lasing at wala sa sarili. Paano mo nasasabi yan? Ako na nga lang nagtatrabaho para sa ating dalawa, sagot ni Geraldine na umiiyak na sa galit at pagkabigo. Dapat hindi mo na lang ako pinilit na maghanap ng trabaho. Masaya na ako sa barkada ko, sagot ni Joaquin na mas lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Hindi na kita kayang intindihin, Joaquin. Lumayas ka na! Sigaw ni Geraldine habang pinipilit na itulak palabas ng bahay si Joaquin. Matindi ang kanilang pag-aaway at nauwi ito sa hiwalayan. Ayoko na, Geraldine. Mas mabuti pa maghiwalay na tayo, sabi ni Joaquin habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Sige, umalis ka na.
Hindi ko na kailangan ng isang pabigat na tulad mo. Sigaw ni Geraldine, halos mawalan na ng lakas sa sobrang galit at pagod. Nang makaalis si Joaquin, naiwan si Geraldine na mag-isa, buntis at walang katuwang sa buhay. Anak, paano na tayo ngayon? Bulong ni Geraldine sa kanyang tiyan habang umiiyak sa isang sulok ng kanilang maliit na kwarto. Ramdam niya ang bigat ng kanyang sitwasyon, ngunit alam niyang kailangan niya magpakatatag para sa kanyang magiging anak. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas lalo pang naging mahirap ang kanyang kalagayan. Nahirapan na siya magtrabaho na maayos, at madalas ay nauubusan na siya ng lakas. Ngunit hindi siya sumusuko. Kailangan ko magpakatatag para sa'yo, anak. Bulong ni Geraldine sa kanyang tiyan habang pinipilit na ngumiti sa kabila ng hirap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagpatuloy si Geraldine sa pagtatrabaho. Nagsumikap siya na makaipon ng kahit kaunting pera para sa panganganak at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kailangan ko itong kayanin para sa anak ko. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili tuwing siya'y nanghihina. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Geraldine ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawalan ng pag-asa. Alam niyang darating ang araw na makakamtan niya rin ang kanyang pangarap para sa sarili at para sa kanyang anak. Sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan at kalusugan ng kanyang dinadala. Anak, malapit na kitang makita. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Bulong ni Geraldine habang hawak-hawak ang kanyang lumalaking tiyan. Hindi na muling nagpakita si Joaquin sa kanilang buhay. Sa kabila ng mga pangako at saya ng kanilang samahan, tila ba naglaho na lamang siya na parang bula. Hindi alam ni Geraldine kung paano niya haharapin ang susunod na hakbang. Dahil sa kawalan ng katuwang at sa hirap ng kanyang kalagayan, napilitan siyang umuwi ng probinsya. Sa araw ng kanyang pag-uwi, buhat-buhat ni Geraldine ang kanyang mga gamit at ang bigat ng kanyang sitwasyon. Dumating siya sa kanilang maliit na baryo na may halong kaba at pangamba. Nanay, tatay, nandito na po ako. Sabi ni Geraldine habang pumapasok sa kanilang tahanan. Agad siyang sinalubong ng kanyang ina na si Aling Maria at ang ama na si Mang Nestor. Geraldine anak, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Aling Maria na halatang nag-aalala. Na makita ang lumaking tiyan ng kanyang anak, napalitan ng pag-aalala ng dismaya. Anak, paano na ito? Paano na ang buhay mo ngayon? Dagdag niya habang pinipilit na hindi umiyak. Labis na nadismaya ang mga magulang ni Geraldine sa kanyang sitwasyon. Akala namin ay magtatagumpay ka sa Maynila, anak. Pero bakit ganito ang nangyari? Tanong ni Mang Nestor na halatang nasaktan sa sitwasyon ng kanyang anak. Pasensya na po, tatay. Nagkamali po ako. Sagot ni Geraldine habang tumutulo ang mga luha. Dahil sa kahirapan at gutom na nararanasan ng pamilya nila sa probinsya, lalong naging mahirap ang buhay ni Geraldine. Wala siyang ibang magawa kundi magtulong-tulong sa kanyang mga magulang para maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kailangan natin magtanim ng gulay para may makain tayo, Geraldine. Hindi pwedeng umaasa na lang tayo sa kung ano ang darating. Sabi ni Mang Nestor habang tinuturo sa anak kung paano magtanim. Habang nagbubungkal ng lupa, ramdam ni Geraldine ang bigat ng kanyang kalagayan. Paano na kami ng anak ko? May pag-asa pa ba kami? Tanong niya sa sarili habang pinipilit na magpatuloy. Hindi naging madali ang buhay sa probinsya. Sa bawat araw, mas lalong nararamdaman ni Geraldine ang hirap at kawalan ng pag-asa. Anak, kailangan mo magpakatatag. Hindi kami nandito para saktan ka o ipamukha ang iyong pagkakamali. Nandito kami para tulungan ka. Sabi ni Aling Maria isang gabi habang nagpapahinga sila. Nanay, pasensya na po talaga. Hindi ko po kayo bibiguin muli. Sagot ni Geraldine habang yakap-yakap ang kanyang ina. Ngunit sa kabila ng mga pangako, ramdam ni Geraldine na parang wala ng pag-asa. Sa tuwing iniisip niya ang kanyang magiging anak, nararamdaman niya ang matinding takot at pangamba. Kailangan ko magpakatatag para sa iyo, anak. Bulong niya habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Habang tumatagal, unti-unting natutunan ni Geraldine na kahit gaano kahirap ang buhay, kailangan niya magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, pinipilit niyang bumangon at magsimula muli. Anak, malapit na kitang makita. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang buhay natin. Pangako ni Geraldine sa kanyang sarili. Isang araw, habang nagdidilig ng mga halaman, lumapit si Lito sa kanya. Ate, tulungan na kita. Sabi ni Lito na may dalang timba ng tubig. Salamat, Lito. Malaking tulong ka talaga sa akin.
Sagot ni Geraldine habang pinupunasan ang pawis sa noo. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas matatag si Geraldine. Natutunan niyang kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa pa rin na magtagumpay. Para sa anak ko, para sa pamilya ko, hindi ako susuko. Sabi niya habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa kanilang baryo. Bagamat puno ng pagsubok ang kanyang buhay, alam ni Geraldine na hindi siya nag-iisa. Lumipas na 10 taon at sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ni Geraldine, lalo lamang humirap ang kanilang buhay. Si Manuel, ang kanyang anak, ay 10 taong gulang na. Pero sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Geraldine ang pagkawala ng pag-asa. Tinanggap na lamang niya na mamamatay silang mahirap. Anak, mag-aaral ka na mabuti ha? Huwag kang susuko. Lagi niyang paalala kay Manuel, kahit sa kalooban niya ay nawawala na ang kanyang sariling mga pangarap. Isang araw, habang nagwawalis si Geraldine sa kanilang bakuran, may napansin siyang parating na isang matipunong lalaki na tila ba mayaman. Nagpakilala ito bilang Benjamin. Magandang araw po. Si Geraldine po ba ito? Tanong ng lalaki na may formal at magalang na tindig. Opo, ako po si Geraldine. Kayo po si... Tanong ni Geraldine na halatang nagtataka sa bisita. Ako po si Benjamin. Sagot ng lalaki. Pamilyar ang pangalan ni Benjamin pero hindi ito masyadong maalala ni Geraldine. Benjamin? Ulit ni Geraldine habang pinipilit alalahanin kung saan niya narinig ang pangalang iyon. Opo, ako po yung batang tinulungan niyo noon na makabili ng sapatos. Ang batang lansangan na nasugatan ng paa. Paliwanag ni Benjamin habang nakangiti. Nagulat si Geraldine sa narinig at biglang bumalik sa kanya ang mga alaala ng bata. Ikaw? Ikaw ba si Benjamin? Tanong ni Geraldine na may halong pagkabigla at saya. Oo, ako nga po. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan niyo noon. Sagot ni Benjamin habang lumalapit. Pinaliwanag ni Benjamin na kilala niya si Tita Lourdes kaya napuntahan niya ito sa Maynila. Sa tulong ni Tita Lourdes, natuntun niya ang bahay ni Geraldine sa probinsya. Nagpapasalamat ako kay Tita Lourdes. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kita matutuntun. Sabi ni Benjamin habang nakatingin kay Geraldine. Hindi makapaniwala si Geraldine sa kanyang naririnig. Benjamin, ang laki ng pinagbago mo. Matipuno ka na at mukhang may kaya. Sabi ni Geraldine habang pinagmamasdan ang anyo ni Benjamin. Salamat po, Geraldine. Maraming nagbago simula nang tulungan mo ako. Sagot ni Benjamin na may halong emosyon. Habang nag-uusap sila, lumapit si Manuel na halatang nagtataka rin sa bisita. Nanay, sino po siya? Tanong ni Manuel habang nakatingin kay Benjamin. Anak, siya si Benjamin. Siya yung batang tinulungan ko noon. Sagot ni Geraldine habang hinahaplos ang ulo ng anak. Manuel, anak ni Geraldine, ikinagagala kitang makilala. Sabi ni Benjamin habang nag-abot ng kamay kay Manuel. Magandang araw po. Sagot ni Manuel habang tinatanggap ang kamay ni Benjamin. Habang nag-uusap sila, napansin ni Geraldine ang kagandahang loob at kabaitan ni Benjamin. Hindi niya lubos maisip kung ano ang dahilan ng pagbisita nito. Benjamin, bakit mo kami hinanap? Tanong ni Geraldine. Ngunit naputol ang kanilang usapan nang may marinig silang tumatawag mula sa loob ng bahay. Geraldine, nandyan ka ba? Tawag ni Aling Maria mula sa loob. Opo nanay, dito po kami sa labas. Sagot ni Geraldine habang sinusundan ng tingin si Benjamin. Habang naglalakad papasok ng bahay, hindi mapigilan ni Geraldine na mag-isip kung ano nga ba ang dahilan ng pagdating ni Benjamin. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang kakaibang pag-asa at saya sa kanyang puso. Ang kanyang pagtulong noon ay nagbigay ng biyaya na tila ba nagbabalik sa kanya. Anak, baka ito na ang sagot sa mga panalangin natin. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan si Benjamin na kausap ang kanyang ina. Pinapasok ni Geraldine si Benjamin sa kanilang bahay. Naroon ang buong pamilya ni Geraldine, si Aling Maria, Mang Nestor at ang kanyang anak na si Manuel. Nagtipon-tipon sila sa maliit na sala. Halatang nagtataka at nag-aabang sa sasabihin ng bisita. Nandito ako dahil may nais akong ibahagi sa inyo. Panimula ni Benjamin habang nakaupo sa isang lumang upuan. Nabalitaan ko ang nangyari sa buhay ni Geraldine. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan niya noong araw na tinulungan niya ako. Dagdag niya, habang ang tingin ay nakatuon kay Geraldine. Nagkatinginan sila Aling Maria at Mang Nestor. Halatang nagtataka kung ano ang nais sabihin ni Benjamin. Ano pong ibig niyo sabihin?
Tanong ni Aling Maria. Nais kong sorpresahin si Geraldine. Narito ako para magpasalamat at magbigay ng tulong. Sabi ni Benjamin na may halong saya at emosyon. Gusto ko magpagawa ng bahay at lupa para kay Geraldine at sa inyong pamilya. Halos hindi makapaniwala si Geraldine sa kanyang narinig. Benjamin, totoo ba ang sinasabi mo? Tanong niya na may halong luha sa kanyang mga mata. Oo Geraldine, totoo ito. Lumago ang negosyong sinimulan ko. Isang paggawaan ng sapatos. Ikaw ang inspirasyon ko sa pagtatag ng negosyong ito. Pahayag ni Benjamin habang umingiti. Nang matulungan mo ako noon, nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Sinimulan ko ang negosyong paggawaan ng sapatos. At sa biyaya ng Diyos, naging matagumpay ito. Lahat ng ito ay dahil sa kabutihan mo, Geraldine. Kaya ngayon, nais kong ibalik sa iyo ang tulong na ibinigay mo sa akin. Paliwanag ni Benjamin habang tinitingnan ang bawat miyembro ng pamilya. Lumapit si Mang Nestor at niyakap si Benjamin. Maraming salamat, iho. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ginagawa mo para sa amin. Sabi ni Mang Nestor na may luha sa kanyang mga mata. Salamat, Benjamin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sabi ni Geraldine habang umiiyak sa tuwa. Walang anuman, Geraldine. Nararapat lang ito para sa iyo. At higit sa lahat, para kay Manuel. Gusto kong makita kayong masaya at maayos ang buhay. Sagot ni Benjamin habang hinahaplos ang likod ni Manuel. Manuel anak, magkakaroon na tayo ng bagong bahay. Sabi ni Geraldine habang niyayakap ang anak. Talaga po nanay? Salamat po Tito Benjamin. Sagot ni Manuel na tuwang-tuwa. Habang nag-uusap pa sila at nagkakakumustahan, naramdam ni Geraldine ang pagbabago ng hangin. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, narito ang isang biyaya na hindi niya inaasahan. Sa kaloob-looban ng kanyang puso, alam niyang ito na ang simula ng bagong pag-asa para sa kanyang pamilya. Ito na ang simula ng bagong yugto ng ating buhay. Bulong ni Geraldine habang pinagmamasdan ang masayang pamilya at ang kanilang bagong kaibigan na si Benjamin. At sa bawat hakbang na ating gagawin, bitbit natin ang pagmamahal at pasasalamat. Matapos ang masayang pag-uusap, patuloy na ibinahagi ni Benjamin ang kanyang mga plano. Hindi lang bahay at lupa ang nais kong ibigay sa inyo, sabi ni Benjamin. Gusto ko rin tulungan ka, Geraldine, na magkaroon ng bagong simula. Nais kong magtrabaho ka sa aking kumpanya. Talaga, Benjamin? Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sagot ni Geraldine na halatang nabigla at naantig. Oo, Geraldine. Naghahanap kami ng mga masisipag at tapat na empleyado. Alam ko magiging mahusay ka sa trabaho. Sagot ni Benjamin habang nakangiti. Habang pinaplano na nila ang kanilang magiging bagong buhay, hindi maiwasang mapuno ng pag-asa at saya ang puso ni Geraldine. Anak, magkakaroon na tayo ng bagong bahay at magkakaroon na rin si mama ng trabaho. Hindi na tayo magugutom. Sabi ni Geraldine kay Manuel habang yakap-yakap ang anak. Salamat po nanay. Salamat po talaga Tito Benjamin. Sagot ni Manuel na tuwang-tuwa. Isa pa, nais kong pag-aralin si Manuel. Magkakaroon siya ng magandang edukasyon. Dagdag ni Benjamin. Gusto ko mabigyan siya ng pagkakataon na hindi ko naranasan noong bata ako. Naiyak si Geraldine sa labis na tuwa at pasasalamat. Benjamin, napakalaki ng tulong na ibinibigay mo sa amin. Sabi ni Geraldine habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mata. Walang anuman, Geraldine. Ito na ang pagkakataon kung suklian ang kabutihan mo. Sagot ni Benjamin. Dumating ang araw ng paglipat nila Geraldine sa bagong bahay. Masaya nilang pinagmamasdan ang kanilang bagong tahanan. Nanay, ang ganda ng bahay natin! Sabi ni Manuel habang nagtatakbo sa loob ng bahay. Oo nga anak, ito na ang simula ng ating bagong buhay. Sagot ni Geraldine na hindi mapigilan ang mga luha ng kasiyahan. Sa mga sumunod na buwan, nagtrabaho si Geraldine sa kumpanya ni Benjamin. Ipinakita niya ang kanyang sipag at dedikasyon. At agad siyang napansin ng mga kasamahan. Ang sipag mo, Geraldine, ang laking tulong mo sa kumpanya. Sabi ng isa sa mga katrabaho niya. Salamat. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para masuklian ang tiwala ni Benjamin. Sagot ni Geraldine na may ngiti sa kanyang mga labi. Si Manuel naman ay nag-aaral na sa isang magandang paaralan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging masipag sa pag-aaral. Nanay, gusto ko maging doktor balang araw. Sabi ni Manuel habang hawak ang kanyang mga libro. Kayang-kaya mo yan anak.
Nandito lang kami para suportahan ka. Sagot ni Geraldine habang inahaplos ang ulo ng anak. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap na kanilang pinagdaanan, natutunan ni Geraldine na may pag-asa pa rin ang buhay. Sa tulong at pagmamahal ng mga tao na kapaligid sa kanya, muling nabuo ang kanyang mga pangarap. Salamat Benjamin. Dahil sa'yo, nagkaroon kami ng bagong simula. Sabi ni Geraldine habang nagkakape sila sa veranda ng kanilang bagong bahay. Walang anuman Geraldine. Ang mahalaga ay nagkakaroon kayo ng magandang buhay at masaya ako naging bahagi ng inyong pagbangon. Sagot ni Benjamin na may ngiti sa kanyang labi. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, ramdam ni Geraldine ang kaligayahan at kapayapaan sa kanyang puso. At sa kanilang bagong tahanan, bitbit nila ang pag-asa, pagmamahal at mga pangarap para sa isang mas magandang kinabukasan.